Sige, so ayan. The lap joint is fastened with 3 inches diameter rivet. So ito yon, 3/4 inch daw yan. Bawat isa niyan. So the working stress, ito yung note oh. Actually, pagkasulat mo ng problem, ay pagkabasa mo ng problem, pwedeng isulat mo na agad yung given. O, ganyan yung technique. Sulat mo na agad yung given. O, given. Again, diameter nun ay 3/4 inch. Okay. And then the working stresses and are 14 KSI for the rivets in shear. So, ayan. Kasi meron tayong shear stress, meron tayong normal stress, meron tayong bearing stress, di ba? So, sa problem na to, shear tsaka bearing yung pinagsama. Okay, so unang binanggit, working stress sa shear. So, pag shear kasi, tau yung pangalan natin dun eh, di ba? Tau sa shear stress, working stress. Tau sub W for working, ganyan. Or kahit wala nang subscript, okay lang yun. 14 KSI. Alam mo na itong KSI? Di ba ano to? Kilopounds per square inch. 1,000 pounds per square inch lang naman yan. So, sulat ko na lang as ganyan. And then, 14 KSI for rivets in shear. And then, 18 KSI for plates in bearing. So, for bearing stress, sigma sub B pangalan natin doon. That is, 18 KSI naman. 18 kilopounds per square inch. So, ayun. So, ang tanong is, find the maximum safe axial load P that can be applied to the joint. Assume that the load is equally distributed. Kumbaga, pag nag-cut ka ng section dito, yan, distributed yung load. Kumbaga, kung P to, edi ito, 1/4 ng P, 1/4 ng P, 1/4 ng P, 1/4 ng P. Parang ganun lang siya. Equally distributed, walang mas mataas na force. Okay, walang mas mataas yung nararanasan na force, kundi pantay-pantay lang sila. And ito pa pala, based sa figure, di sinabi sa problem eh. 7/8 yung kapal nung plate natin. Sige, so kung gagamitin natin tong shear stress, ayan, shear stress to, ano yung formula dun? Force over area lang naman yun. 'Di ba? So that is shear force over area. Ang area natin dito ay, yun, yung shear. Pag kinat mo yan, apat yan, di ba? Kumbaga, parang isa lang nakita mo dito pero dalawa yan. Na, imagine mo ba? May isa pang ganito sa kabilang side. Na? Okay, so ito yung nag-shear dyan, yung area na to. Yan. So anong area yan? Ano yun? Pag sinabing shear, di ba kapag kinat natin to, nagka tayo dyan. Or pag inanalyze natin to, isang load P, parehas naman sila. P yung sa left, P rin yung sa right. So, maka-experience din to ng P dito. Yan sila lahat. P4, P over 4, P over 4, P over 4. Din yung isa sa likod, P over 4. So, yun. So, 1/4. Ganon. So, parang, kasi di ba dito, ito yung P. So, di ba, pag nag-cut tayo ng dito, kinat natin yan. So, ito, maka-experience to ng force. Yung mga butas na yan. So, sabi, equally distributed, di ba? So, apat yan sila. Eh, di mahati lang to 4, yung P natin. Kaya, P over 4 yan sila lahat. Ganun, P over 4, P over 4, P over 4, P over 4. So, ang assumption, ang pwede nating treatment dyan is, yung area, i-times na natin ng 4, di ba? Parang ganito. Parang ganito. So, here kasi dyan, yun na lang din naman yung P. Pang isa lang yung treatment ko. Pwede ko nang gawin P over 4. Kung isa lang yung gawin kong treatment, di ba? P over 4 yung isa. Then, divide ko na lang siya sa area. Anong area yan? Pi over 4 times diameter squared. Pwede ko ba mausad pa to? Trust ko lang. Baba ko lang. Pi over 4 times diameter squared. Ayun, so solve mo yung P. Masasolve mo si P. So, paano yan? Actually, parang ano lang naman yan eh. Yung pagsulat mo ng P over 4, same lang naman yan sa inapat mo na lang yung area eh. 'Di ba? Apat na area sa hinati mo yung force. Pares lang yun sila. So, parang bababa lang dito yung 4. Pares lang yun sila. 'Di ba? So, P over 4. So, hindi makancel pala to. O, then, mas madali nating masimplify. O, P, isosolve lang natin si P.
So that is just 14 KSI. Ayun, 14 KSI times pi d squared na lang yan. Diba? Pi times ang diameter natin. Lagay ko na lang siya as d squared. Then input ko na lang 3/4 inch. And take note, baka kasi dito ka pagtripan eh. Yung conversion ng units. Inches naman yan, kilopounds per square inch. Lahat naman yan naka-English lang. So, ang P natin for shear ay, ayun, 24.7 KSI. 24.7 kips lang pala kasi kilopounds per square inch. So, kips. So, ito na yung pero hindi pa yun yung sagot. Baka kasi isagot mo na agad yan. Take note, may bearing pa. Ang kukunin mo, alin ang mas maliit. Ganon. So, sa bearing naman, we still have P over 4 pa rin naman. Dito ko na lang ilagay. Ang tanong, ano yung area for bearing? Ang area for bearing is naalala mo pa ba to? Diameter times thickness lang to. Di ba? Diameter times thickness, parang, paano ko ba siya illustrate? Tanggalin ko lang, kulang ako ng isa dito. Parang ito. So example, ito. Ito lang yung naka-experience ng bearing kasi yung contact eh. Contact pressure ng parang ganito. Ganito na lang. Ganito na lang. Gawa nga ako na lang figure. Parang ganito. Ganyan. Di ba? May butas dito. May butas. Parang ganito. Ganito yung contact ng bearing tsaka ng plate. Ganito yung figure. Yan. Ayan, ganyan. Yung shaded part na yan. Parang diameter times thickness lang. Di ba? Ito yung diameter. Ito yung thickness. So, ito lang kinoconsider mo yung projection niya lang, vertical projection. Hindi mo kailangan i-consider yung pagkakurba niya. Nagigets yan? And diameter times thickness lang yan lagi. So, yun, diameter times thickness. Masasolve na natin yung P naman yan. For P, oops. Ayan, so, para makuha natin si P, 18 KSI times 4 times diameter times thickness, gawin ko na lang sa y. Hindi ko pa na-substitute yan eh. 3/4 ang diameter. Ang thickness ay 7/8. At ayun na nga, 47.25 no? Alin mas malaki? As in mas maliit. Kaya ito yung sagot. Now, bakit yan yung pinipili natin? Yun yung tanong. Explain ko yun. Bakit yung mas maliit pipiliin natin? Sige, ganito kasi yan. Di ba ang goal sa shear natin is working stress allowable 14 KSI lang. Okay, if ever ito yung pinlog-in mo, since yan yung pinili mo, try mo gawin. So force over area, cancel naman yung 4 no? So pi d squared na lang. Di ba? So yung F, papalitan ko si F ng yun 47.25. 47.20 47.25. Tignan mo anong nangyari sa stress. Diameter, ayun, 26. Anong allowable? 14 lang. Ha? Pwede. Ha? Ayun. Ano yun? Pwede yun. Pwede yun. Kasi ganito. Yung kilopounds, ito kasi kips. Kips kasi yan. Minsan kasi sinusulat na lang siya as K. Pero ang kips, di ba ito kilo? Ang P, pound, kilopound. So parang ganito lang din siya. Ibig sabihin lang nun, 1,000 pounds. Times 1,000 pounds ka pa. Kaya ganun yung napalabas mong sagot, di ba? Times 1,000 pa yan kapag kilo. Ganyan, times 1,000 mo pa yan. Di ba? Ganun siya. Pero kung syempre, i-substitute mo naman yung exact, syempre, lalabas talaga yung 18 dito banda. Di ba? So, try naman natin. Pakita lang natin. Force over 4 times diameter times thickness. Diameter times thickness. Nasa y na yun, di ba? So, palitan 47.25. As is yan, 18 talaga lalabas.
Now, ito. Try natin tong 24.7 sa parehas. Kung alam mo na pag sinubstitute ko yung 24.7 dito, 14 talaga lalabas. Kasi yan yung kinuha natin eh. Pag tinry natin yan dito sa P over 4 diameter times thickness, ayan, papalitan ko lang yung F na 24.7. Dapat ang sagot mo, below 18 KSI. And voila, 9 KSI lang. 'Di ba? So, pwede siya. Hindi na stress masyado yung material. Kasi yan nga yung working stress. Kumbaga yun yung allowable stress niya lang. So, ayun. Kaya maliit ang pinipili natin lagi. Kapag ang tanong is maximum safe, yun. Safe. Yan yung safe. Yan yung keyword, safe. So, ayan.